kabayan, tayo ngayon ay magluluto ng isa na namang palaisipang putahe, ang kalderetang Batangas. Ito mga katanungan. Ito ba'y may tomato sauce o wala? Ito ba'y may tomato paste o wala? Ito matindi. Ito ba'y may peanut butter o wala? Alam niyo, natatandaan ko lang, way back, early 90s, dati ko sa Pagcor, marami kong kasamahan, mga Batanggenyo, nagdadala ng iba-ibang ulam, isa na yung kaldereta. Pipilitin kong matandaan kung ano yung mga timplada nila. Hindi ko naman na itatanong nung araw. Ako yung nakikikain lang. So, yung ating carrots, patatas, siling pula, naandun na sa ref. Pumasok na, hindi na daw sila sasama. So, ngayon, pag ano natin itong ating buto-buto, ang tawag nila, buto-buto dito sa pork spare ribs. So, etong ating iluluto. Tingnan natin, kung madadali natin ang kalderetang Batangas, basta alam ko lang, masarap to. Pagbalik ko, eto na, luto na tayo. Ito ay walang mantika. Gagamit tayo ng margarine. Kaya excited ako eh. Alam niyo, madalas ako makatikim nito. Pero hindi ko alam kung paano iluto. Kaya eto, susubukan namin. Medyo parang half cup. Or a little less half cup tong ating margarine. Dito natin igigisa ang bawang at sibuyas. At ang bili nila, napakarami daw ng kailangang sibuyas. So, tingnan natin kung mananali natin. Ang alam ko lang talaga, masarap to eh. Pag yung nagdadala yung mga kasamahan ko sa trabaho nung araw. So, ayan, tingnan natin. Brown lang natin tong ating, bawang. Medyo may kahirapan kasi walang mantika, sa margarine. Pero ang bango ha. Ba talaga kami ng margarine, no? Ayan na. Medyo nag-brown na agad, oh. Sandali lang. Maganda agad yung ating yan eh. Eto, gantong karaming sibuyas ang ilalagay ko. Dalawang katamtamang laki pero maraming dalawang katamtamang laki na yun, ha? Ayan na. Kailangan daw, yung ating sibuyas, talaga naman daw translucent na medyo nagka-caramelize na. O yun ang gagawin natin. Siguro in about a minute or two, madadali ko na itong sibuyas, ilalagay natin yung ating buto-buto or ribs. Itong aking pork ribs, ito yung aking binabad ng 2 oras. Nilagyan ko lang ng ito yung 6 pounds. Nilagyan ko ng half cup na toyo at saka mga 2 tablespoon na paminta. Yun ang marination ko for 2 hours. So ito, ilagay natin. Medyo madami-dami rin to, ha? So, ang gagawin ko ngayon, nahalu-haluin ko muna to dahil may marinate naman to eh. May pepper na to, may soy sauce. So, ang gagawin natin, pag mamantikain ko ng konti habang gumugulong doon sa sangkaterbang sibuyas, then babalikan ko kayo. 5 minutes. Silipin natin. Ganda. Nagsimula na siya. Nagsisimula na hahaluin ko bago ko lagyan ng iba natin mga ricado. Ito munang pepper. Sabi nila masarap din daw to, maraming pepper. Lalagyan ko lang muna ng mga 1 tablespoon. Kasi may pa to, may sili eh. Kaya mga 1 tablespoon bangon, 1 tablespoon. Lagyan natin dito. Ito ngayon, itong 3 ricado natin, puro magkakamag-anak to. Lea Perrins ang brand. Lagyan natin ng mga 2 tablespoon. Ito ngayon, lalagyan ko mga 3 tablespoon. Yung iba nga, dinadamihan to. 1, 2, 3. 3 tablespoon tayo. Konting halo, lalagay natin ng toyo. Konti lang ang toyo kasi nga na-marinate ko na ito ng half cup eh. I-blend lang natin yung mga nilagay nating additional seasoning. Yan, ha? Medyo matigas yung ating buto-buto. Nararamdaman ko sa halo. Eh. Okay, ilagyan natin ng mga 2 tablespoon na toyo, additional.
Yep. 2 tablespoon. Sa point na to, gusto ko nang ilagay ito. Ito, 5 Thai chili pepper. Walang siling labuyo dito. Ang hirap maghanap yun. 5 yan. Hindi naman ganun kaahang Thai chili pepper. Kumpara sa ano natin. Siling labuyo. Hindi ko muna lalagyan to ng tubig dahil magtutubig to. Gusto ko lahat ng timpladang nilagay natin sila'y magsasama-sama kasi tatakpan natin to at doon natin medyo palalambutin na. 25 minutes. Tignan natin. Aba, lumiit yung ating mga buto-buto, yung ating ribs. At siya ay nagsabaw. Ang bango. Ang bango ng ano. Worcestershire. Ayan na, oh. Ang ganda ng itsura. Alam mo, matigas pa siya, pero humahalfway na tayo. Okay. Walang tomato sauce, walang tomato paste. Yan ang sabi nila. Lalagyan ko lang ng konting pampakulay itong ating annatto powder. Ito medyo dinisolve ko lang sa sa tubig. Aanin ko na siya para medyo maluto siya yan. Ayan. Yan lang ang nilagay ko na pero yung iba daw naglalagay rin daw naman talaga. So ayan bahala niya, gumanda agad ang kulay Nang dahil sa atswete lang, naging vibrant ang kanyang kulay. Ganda. Ano susunod natin ngayon dyan? Gusto niyo ba ang inyong kaldereta medyo manamis-namis? Naglalagay rin naman sila. Ito ay 3 tablespoon. Ayan. Na brown sugar. Lumalagkit siya, Lumalagkit haluin, Paano pag nilagay ko pa yung ating liver spread? Kasi wala pa tayong nilalagay ng tubig dito. Talagang sangkot siya lang to Lagyan ko ngayon ng itong pampatamis din. Saka malinamnam to. Mahilig ako sa relish, sweet relish. Ito ay, lagyan natin muna ng 1, 2, tatluin natin. Tatluin natin para 3 kutsarang medyo malapuno ng konti. Haluin ko lang ng konti, susunod na natin yung ating liver spread. Sabay lalagyan natin ng tubig to. Pero ang ganda ng kulay, ang bango. Walang yung mga Batanggay nyo. Amoy palaang, kasarap na. Alam nyo, sana madali natin yung aking mga dinadala ng mga kasamahan ko nung araw. Masarap Liver spread, sa ganito, lalahatin ko na to. Again, ayan, wala na. Talagang nilahat ko na yan. Lalapot to. Kailangan ma-ready ko na yung tubig. Pero haluin ko muna ng konti. Lagyan natin yan. Medyo i-dissolve nyo lang ng maganda yung inyong liver spread para maikalot ninyo. Ayan na. Continuous nyo lang ikalat. Medyo malagkit. Yung cheese, mamaya ko na ilalagay. Hayaan natin medyo magmantika muna to ng konti. Baka masunog. Alam niyo yung cheese, pag may cheese na, talagang babantayin niyo na to. Lalagyan ko siguro ng mga 1 cup na tubig. Saka natin uli babalikan to Ito ay 3 cups. So, lagyan natin muna ng mga 1. Medyo lumubog na siya, So, konting halo ulit. Tikman natin. Nahalo ko na. Naglagay tayo ng 1 cup na tubig. Medyo lumubog. Curious lang ako kung ano yung mga nilagay na natin. Tikman natin. Medyo majangjang, pero masarap. Masarap, kakaiba. Kaya natin mag-blend pa, hindi siya maalat. Ang daming flavors na malalasahan nyo.
Hininaan ko yung apoy. From time to time, checkin nyo, haluin nyo, baka masunugan kayo. After 15 minutes, chinig ko, matigas pa rin. So, naglagay ako ng another cup of water. So, 3 cups ang nailagay ko. Of course, depende pa rin yan sa karning mabibili nyo. Depende. Etong nabili ko, this is about an hour and a half now. So, tignan natin yan. So, by the way, the whole duration, nung 30 minutes na yan, from time to time, sinecheck ko, medyo inahalo ko kasi baka masunugan naman tayo. Napakaganda. Nagmamantika na sa gilid. Ang ganda niya, oh. Ito na, ang an hour and a half. Titignan natin kung siya ay tender na. By the way, ang importante dyan, kung ito'y 1 hour or 2 hours, kailangan, oh my God, yan na, oh. Umalis na yung buto, humiwalay. Ganun kalambot na. Yan ang magandang indikasyon. Ayan na, oh. So, ito ay malambot na an hour and a half. Depende yan sa mabibili niyong pork ribs. Basta, make sure lang na malambot para ma-enjoy niyo pag kinain. Ito ngayon, ilalagay ko na yung cheese. Itong aking quick melt na cheese, napakahirap i-grade. Gine-grade ko siya, so ayaw niya, dinice ko na lang siya. So eto siya ngayon. Ito may mga butong natatanggal na, oh. Ayan, oh. So talagang malambot na. So medyo haluin ko lang para tumalab yung lasa ng cheese at titikman natin dahil may gagawin pa tayo. Ang balak ko, hahatiin natin to. Magtitira ko ng konti. Kasi gustong-gusto kong subukan ang version ng may peanut butter. So, ang gagawin ko, pagbalik ko, kukunin ko yung kalahat. Para yung iba, lagyan natin ng peanut butter para masabi ko sa inyo kung ano mas masarap. Ito na po, ang kalderetang Batangas. Napakaganda, napakabango. Titikman ko uli para sa inyo. Ilagay natin dito. Napansin nyo, may konti pa dito sa kawali. Ayan at ano pa rin. Kasi lalagyan ko ng peanut butter. Gusto kong maikumpara. Pero tikman natin para masabi ko sa inyo. Alam nyo, kakaiba. Hindi ko masabi sa inyo kung ito estopado, mechado, kaldereta, kakaiba hong sarap. Dahil dun sa relish at mga iba pang ricado, kakaiba. Siya'y kaldereta, pero kakaiba. Ito, dagdagan natin ng, siguro, pwede na mga ganito. Or kokontian pa natin. Ay, wag. Tama yan. Pwede pang dagdagan ng konti. Dagdagan natin pa. Ayan. Siguro mga 2 dollop ng ng tablespoon ng peanut butter. Ayan. So ngayon, gusto ko, curious ako kung ano ang lasa ng may peanut butter. I know, hindi ko na ilagay ahead, but still, makikita natin yung profile taste niya. Kung paano. Kung ito ba'y parang magiging kare-kare, I don't think so. Siguro ako sa tingin ko, mas kakaibang tamis at linamnam. So ito, hinahalo-halo ko lang. Then, ipe-plating ko rin to at matikman natin kung anong kaibahan naman ng may peanut butter. Okay? 3 minutes nang nilagay ko yung peanut butter, makikita nyo yung nangyari sa sarsa. Oh. Napakaganda. I don't know if it's because of the peanut butter, pero nakita nyo, parang nagkaroon ng mga granules na hindi mawari yung ating sarsa. Papatayin ko na to, titikman ko, para ako'y makapag-report sa inyo kung ano ang kaibahan. Again, medyo 2 2 dalop ng peanut butter yung nilagay ko using etong spoon natin. So, ito ngayon,
Ganda ng pagkakamantikahan niya, oh. Parang may magic yung peanut butter na nilagay natin, ah. Medyo mainit. My God, ibang sarap. Yung kanina masarap na, eto with peanut butter, ano ang mas gusto ko? Magkaiba sila, eh. Parehong masarap, eto, ang sarap na may peanut butter din. Kung gusto nyo, subukan nyo ang meron o wala, o gawin nyo yung style ko, kalahati meron, kalahati wala, pero kakaiba. Kakaiba yung may peanut butter din, masarap din. So ngayon, eto na, nadali natin. Eto yung talagang walang peanut butter na version. Then, eto naman, dalawang klaseng version ang nadali natin. Salamat sa mga kabayan nating Batanggenyo at napakasarap etong kalderetang inyong pinamana sa amin. Muli, isa na namang mapagpalang araw para sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Tayo may masarap na kalderetang Batangas. Hanggang sa muli, kayo mag-iingat. Salamat po.